Hello. Good after, good, tawag nito. Cord lunch day. Kain po tayo. Yan yung kakain. Parang nasa bahay lang. Ang pagiging handa sa pag-ibig ay wala sa tagal ng See panahon. you. Maaring ito'y nasa karanasang pinagtibay noon upang makapagbigay ng isa pang pagkakataon. Ikaw, kabarangay, paano mo masasabi na handa ka na muling umibig? Dear Papa Dudu, magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig sa programa ninyo ngayong araw. Palagi akong nakikinig ng mga kwento sa Barangay Love Stories sa radyo. At kailangan nga lang ay natutunan ko na rin pong mag-Facebook at nalaman ko na pwede rin palang makinig doon ng live. Tawagin na lamang po ako sa palayo kong kasing. 80 anyos na at na rin pong biyuda. Nag-atarlak po ako at nangyari itong kwento ko 10 taon na ang nakakalipas. May jowa pa siya. 30 anyos pa lamang ako noon nang masangkot sa isang aksidente ang asawa at nag-iisang anak ko. Hanggang ngayon, kapag ipinipikit ko ang aking mga mata ay parang bumabalik ako sa nakaraan. Para bang yung sakit ay kahapon lang nangyari. Kumikirot pa rin. Lalo na sa tuwing sasapit ang karawan ng aking mag-ama. Imbis na maghanda ako ng spaghetti, pansit at cake, ay tanging 2 puting kandila lang ang inihahanda ko sa altar, kung saan ay nakalagay ang mga larawan nilang dalawa. Taon-taon na ganoon ang ginagawa ko at kahit ngayong 4 na dekada na ang lumipas ay hindi pa rin ako napapagod na gawin yun. Di 70 na siya. Hindi na ako nag-asawa pa, Papa Dudu. Nakontento na lamang ako noon sa pag-aalaga ng mga halaman. Nakabili nga rin ako ng lupa na pinagpatayuan ko ng apartment na pinapaupahan ko hanggang sa kasalukuyan. 2 duplex house ang ipinagawa ko para parentahan. Doon ako kumukuha ng panggasto sa araw-araw at pang-maintenance ko na rin sa mga gamot ko. Yun ang naisip kong negosyo hindi lang dahil sa pera kundi para na rin may nakakasama ako kahit papaano. Pamilya na rin kasi ang turing ko sa mga tenant. Kalapit naman ang apartment na pinapaupahan ko ang bahay na tinutuluyan ko kaya madalas ko silang nakakausap. Pero bukod sa kanila ay isa rin noon sa naging malapit na sa akin ang kapitbahay kong si Salve. Madalas ay siya pa yung pumupunta dito sa bahay ko para makipagkwentuhan. Kung sa akin lang naman ay okay na ako sa buhay na meron ako. Sadya lang na meron pa rin mga tao na iniisip na hindi ako masaya sa buhay na tinatahak ko. So, ngayon tapos na ako mga Mars sa pagkain ko. Ay paulit-ulit akong itinutulak ng mga Thank you so kakilala much. ko na